Hello guys! Welcome to my vlog. Char. So for this vlog, hindi muna tayo maghahanap ng trabaho abroad o magpapaka-deep sa mga hugot. Well, gusto ko muna pala mag-thank you sa mga bago nating subscribers dahil overwhelming yung naging suporta ninyo sa nakaraang vlogs natin, lalong-lalo na dun sa apartment story namin ni Risa. Thank you guys and salamat po sa inyong suporta. O nga pala, samahan niyo muna akong bisitahin ng kaibigan ko at ang dati kong kasamahan na si Paolo. Gumala tayo sa Hamburg, Germany. Magkwentuhan tayo tungkol sa Europe, mga pwedeng gawin dito sa Germany, paano makatipid kumala at mag-enjoy lang kasama kami. Lahat ng yan dito sa vlog at sa playlist natin na Ecoscovery. Ako nga pala si Eco at ito ang kwento ko. So, pababa na tayo guys sa 1 hour trip ng ferry dito sa Hamburg. Pahuli na tayo. Atat. Umpisahan natin ang kwento ng vlog na ito sa kung bakit nga ba sa Hamburg tayo papasyal ngayong araw. Ang totoo niyan, ilang beses na din akong nakapunta dito, pero mostly ang ganap kung hindi video okay sa Reeperbahn, sa airport ang punta ko kasi nga ito yung pinakamalapit na airport at city sa amin. Ito rin yung unang city na nakita ko nung dumating kami nung 2020. So, pa nag-enjoy ka sa 1 hour trip natin sa ferry. Visit. Actually, matagal na kami nag-usap ni Pao na papasyalan ko siya sa Hamburg. Pero dahil nga nasa adulting stage na tayo, after 2 years na natupad yon, at kung kailan palalayo tayo ng city. About dun, ikwento ko din sa inyo, malalaman nyo din in coming vlogs. But for now, let's enjoy the sceneries and nature here in what they call gateway to the world. In the city port, on the River Elbe. Welcome to Hamburg, Germany. Alo, talim yun. Sorry na. Tayo ngayon guys sa Hamburg. Sir, saan tayo sir? Saan na tayo sir? Tapos malapit na dito yung isang station na lang din nasa Plantenburen na tayo. Malapit na lang din. Punta ko muna mag-pipis dito. Nagkataon naman na pareho kaming off nung week na to, kaya yun, nagplano kaming gumala at maglakad-lakad sa pier. About nga pala doon sa ferry na sinakyan namin. Actually, kung mapupunta ka dito sa pier at hahanapin mo yung DB na logo, free ka lang makakasakay ng ferry gamit yung 49 euro ticket. O diba? Sulit na sulit yung 49 euro natin. Nag-enjoy kami sa catch up at yung idea na kahit paano nakaka-relate kami sa isa't isa kasi nga pareho kami nandito sa Europe. Nag-reminisce kami ng mga experiences namin sa hospital na pinanggalingan namin sa Pilipinas at saka sa Gulf country. Nakakamiss din yung dati naming trabaho, pero sabi namin mas okay na dito kasi nga na-experience na namin yung ibang culture at yung ibang lifestyle dito sa abroad.
yun na nga, dahil napagod tayo sa kakaupo at kakalakad sa pier, naisipan namin na pumunta sa pinakamalaking public garden dito sa Hamburg para mag-relax, makapagkwentuhan at malibang. Yung ano yan? Line wala ako. Parang may mga falls. Kami sa garden, sa public garden ng Hamburg. Sorry, public garden. Super ganda dito, guys. Sandali. Aba. Easy. Sir, saan yung magandang spot dito? Yan, nag-ano na po siya. Titignan niya ko saan yung magandang spot para mag-picture-picture siya. Paano makita? Yan na. Oh, maganda. Ano tatayo? Uupo. Uupo dyan, siyempre. Kaya may upuan. Ah, sorry. Saan tayo? Dito tayo pa rin sa ano? Dito pa rin tayo sa loob, sa loob ng public garden dito sa Hamburg. Planten und Blumen. Ano siya? Planten und Blumen. Planten und Blumen. O yun daw yan. Plants and flowers. So ba si Pao kayo din ba guys yung nakaka-relax kayo kapag nasa nature and nasa mga sa nature, sa mga bukid, mga ganun. Hindi naman ako saan mag-picture. Hindi kayo magkaintindihan pa kung nasaan siya. Nahanap ka na. Ganda namang halaman dito, tsaka mga pula-pula. Hindi mo pwedeng iuwi. Tapos actually pagka winter, lahat yan kalbo. Or siguro mga nasa 90%. Yung mga, usually yung mga pine trees lang yung nagsusurvive kasi nakaka-adapt sila sa winter. Pero most of them, mga to kalbo yan. So nakakalbo sila. Kasi winter na, hindi na kaya yung lamig. Ayun si Pao, naghahanap ng napipicturean niya. So sobrang laki ng garden na to, na parang sabi ni Pao 4 na stations daw yung, or 5 stations ng tren yung nakakapaloob dito sa garden. Sobrang laki. Mas madalas daw
nagbabike siya dito. And yun nga, magandang i-bike dito pagka summer kasi nakaka-relax talaga. And then ang dami din mga tao na nagagala para mag-relax. Nakupo lang sila, nagbabasa ng books, mga ganun, kwentuhan. Ano si Pao? Ay, tama na yan. Wait, di ba sinabi ko kanina na chill lang tayo at walang hugot na magaganap sa vlog na to? Binabawi ko na. Char. About naman sa adulting, na-experience nyo na ba na at the age of early to late 30s natin, unti-unti nang nababawasan yung mga friends natin? Sa ating mga OFW lalo na, yung tipong natitira na lang talaga sa atin yung mga taong pinapahalagahan tayo, meron man tayo o wala sa buhay. Sila yung mga nananatili dyan. So dito naman yung mga part ng mga roses, mga American roses. Guys, yun guys. Ang magagandang roses. Yung pink. Namumukadkad ng mga roses. Minsan nag-schedule tayo ng mga bonding with them, pero ang ending hindi din naman natutuloy kasi nga may mga mas priority tayo sa buhay bukod sa bonding with friends or even self-care. Ang swerte mo lang kung hindi ikaw yung typical na OFW katulad namin. Hirap diligan to, guys. Paano ako inutos ng nanay mo na diligan yung garden niya, tapos yung garden nyo ganito kalaki. Good luck. Ooh, taray. May pa-entrance. Ooh, pa-entrance na ganito. So, nasa part na tayo ng mga roses. Oh, nakita niyo po. Oh, pa-pitas-pitas pa kunwari. Bawal yan ah. Sa adulting stage, pinipili na lang talaga natin yung laban. Yung idea na kung saan talaga natin gustong ilaan yung energy natin. Kasi minsan, ubos na tayo sa lahat. Kaya maganda din talaga yung may ganitong lugar sa paligid. May park, may garden, oval, at mga lake at pier. Nakaka-relax. Pwede kang tumakas saglit at kalimutan yung mga bigat na minsan bigay ng adulthood. Ikaw, anong kwentong adulting mo? Paano mo hinirap yung lahat? Alam mo, proud ako sa'yo. Kasi kahit mahirap, kinakaya mo. Ikwento mo naman sa comment section, oh. Di yung lagi ka nalang nood ng nood tapos walang audience participation. Char. In the end, having a true and real friends on our adulthood life is a treasure. Although we don't talk, see, and bond as much as often as before, we just know that they're still there for us. Life is not a walk in the park.
But like this part, life can be beautiful with loving and supportive people. Value them and be grateful. Oh, English na. So, that's it for now. And that's it for this vlog. This is Echo. And remember, stay cute, mama. O, diba? Bye for now and see you on the next one. Oh, kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel na Random Echo Vlog at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. At laging tatandaan, ang bata makulit, pinapalo sa kwit. Parang hindi naman yun yung tagline ko. Mas maganda pa rin yung remember, stay cute. Bye!